Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card, wow, napakaganda, Cancer. There is an opportunity or windfall. So, po pwedeng financial opportunity ito, windfall of money ang paparating sa inyo around this time, no? Cancer, kaya napakagandang energy, no? Paunang message pa lang sa inyo, bongga na agad. So we have changes in your life, no, that might arise as well. Po pwedeng related yan dito sa opportunity or windfall of money, no? Maaring mababago talaga yung buhay ninyo rito because of that. Po pwedeng, syempre, unang-una yung financial situation ninyo, no? Ang po pwedeng unang-unang mababago rito with the windfall of money or financial opportunity na dadating. And, ganun talaga, 'di ba? Kapag meron din naman nagbabago na isang area of life natin, parang nagiging domino effect 'yan. Kasi it also affects other areas of life. So magiging maluwag, 'di ba? Kayo sa pera, maaaring magkakaroon kayo ng prosperity and abundance na dito. And then for sure, yung ibang parte, mas makakahinga din kayo ng maluwag, 'di ba? Kasi hindi na po problemahin ang pera, hindi na po problemahin yung kung ano yung kakailanganin pambili ng mga material na bagay, pangangailangan, no? So, we also have peacock, beware of great pride. Ayan. So, mag-iingat din kayo sa pride, okay? Huwag nating pairalin ito kasi katulad din ng anay, no? Sa bahay, sinisira ng anay ang bahay. So, ganun din ang pride. Sinisira din niya ang anumang klaseng relationship, no? Whether that is kaibigan, relationship mo sa pamilya, relationship mo sa person mo, kung papairalin natin yung pride, no, talagang ito'y walang mapupuntahan, no, walang mapupuntahan ang relasyon, hindi magkakaroon ng matibay, no, na pundasyon ang isang relasyon kung isisingit natin ang pride. Kaya isang tabi natin yan. We have needle and thread, a sincere wish will be granted. Okay? So, meron kayo ditong wishes, no, that are coming to fruition. So, which is really beautiful. Kasi, kung ano man itong pinaka-sincere wish ninyo, ito yon ang pwedeng ibigay na sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. Kaya, kayo lang tayo nakakalam niyan kung ano ang bagay na yan, no, na wini-wish ninyo. We have hand, a need of help, assistance, and guidance. Okay? So, po pwedeng kayo to, baka nangangailangan kayo ng tulong, nangangailangan kayo ng assistance and gabay, po pwedeng ganon, or po pwede rin na merong lalapit sa'yo at nangangailangan ng tulong, ng assistance or guidance ninyo. So, that is also possible. So, depende yan sa inyong sitwasyon, It could be you na nangangailangan nito or baka there is someone, na nangangailangan ng inyong suporta. So, we have career. Ayan. So, baka kung kailangan ninyo ng tulong, guidance, baka that is related to your career. No, baka career-related yung sitwasyon na to na kailangan mo dito ng ng iba, tulong ng iba. No, maaring bago ka sa karerang yan, kaya medyo nangangapa ka pa siguro, kaya kahihingi siguro ng tulong sa iba. So, we have bear, danger, especially in money matters. Kaya kailangan na mag-ingat kayo. Pag-ingatan ninyo ang pagmamanage ng inyong kaperahan. Wag kayong masyadong magdedesisyon agad-agad, no? Don't make any financial decisions agad-agad na hindi ninyo pinagplanuhan, hindi ninyo pinag-isipan, 'di ba? Iwasan yung pagkakaroon ng impulsive shopping, impulsive buying, 'di ba? Yung mga ganon kasi baka hindi na ninyo mamalayan, nako, naubos na pala ang savings ninyo, 'di ba? At saka as much as possible, no? Wag kayong magpapautang, no? Wag kayong magpapautang lalong-lalo na kung hindi naman ninyo kilala, 'di ba? Masyado yung tao. Baka mabudo lang kayo. And ngayon din, it's Chinese New Year.
sa ngayon. At isa din sa mga feng shui masters na napanood ko na on the Chinese New Year daw it's best if you are not going to lend money. 'Di ba? Wag magpapautang, wag magpapahiram, 'di ba? So why not? 'Di ba? Try ninyong i-practice 'yan. Kasi feeling ko rito baka meron ditong mga mambubudol sa paligid ninyo, 'di ba? At kaya wag na wag kayong magpapahiram ng pera, wag kayong alam mo 'yun, mag-stick kayo sa budget plan ninyo. Kasi baka mamaya, 'di ba, pati yung mga extra money ninyo, baka mamaya pati yung savings ninyo mahugot nyo pa sa kung anumang mga financial decisions na gagawin ninyo sa ngayon. Okay? So, we have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. So, either way, napakaganda. 'Di ba? Merong karagdagang material na bagay na dadating, karagdagang perang dadating, or po pwede rin na merong spiritual growth dito. So, which is really good. Kasi, kumbaga, mas lumalalim na din ngayon ang inyong relasyon sa higher self mo, sa Panginoon, 'di ba? Sa divine universe. We have acts, forces working against you, kaya mag-iingat kayo with whom you deal with. Okay? Kasi kadalasan, no, yung mga inggitero at inggitera, yun ang mga, alam mo yun, nakakapag-isip ng hindi maganda. 'Di ba? Kasi mga taong ganyan, gusto lang nila yung kapantay mo lang sila or mas mataas sila sa'yo. 'Di ba? Eh, kung ikaw ay nakakaangat-angat, nakakaluwag-luwag, ay talagang magagalit sila. 'Di ba? May mga ganong klaseng tao. Kaya, po pwedeng yung mga taong ito, no? Maaaring, ito yung mga klaseng taong, alam mo yon, naiinggit sa'yo. Kaya, kung ano-ano ang pwede nilang gawin or pwedeng sabihin na against you. Kaya, be careful with what you share. Be careful with what you do, 'di ba? Na hindi, alam mo 'yun, hindi nila pwedeng gawing dahilan, no, para kay ikaw ay siraan. So, we have success. Ayan, meron tagumpay na naghihintay sa'yo. Malaking tagumpay ang pwedeng naghihintay sa'yo. At it could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. But yes, you will be siguro financially successful, materially successful, baka din sa career, baka ito din yung time na magtatagumpay kayo sa inyong karera or sa financial or kung ano pa man, na pinagsikapan ninyo, maaring ngayon mapagtatagumpayan mo na yan. We have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Okay? Kailangan mo na magplano ahead of time. No? Kung meron kayong mga gagawin, meron kayong kunyari, meron kayong pupuntahan, 'di ba? Mas magandang meron kayong itinerary, mas magandang nakapagplano kayo kung saan kayo pupunta, yung mga ganon para smooth, no? Yung yung travel, smooth yung mga gagawin ninyo, yung schedule ninyo, 'di ba? Ganon din sa ibang bagay. Mas magandang pinagpaplanuhan before you embark on something, before you start something, 'di ba? A project or kung ano man, mas magandang ito ay planado, 'di ba? So, what else? We have broom, new home, new attitude. Ayan. So, may bagong bahay, may bagong tahanan. Siguro kayong titirahan. Maybe you are going to move in sa bago ninyong bahay. No? Baka nakapag-build kayo ng sarili ninyong bahay na, or baka meron kayong bagong bili, or maybe you are renting a new place, no? So, definitely meron kayong bagong tahanang uuwian. Pwede rin ng iba sa inyo dito, baka mayroong pagbabagong gagawin sa inyong pag-uugali, sa inyong behavior, mga ganon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.